FM with DJ Chingy. Dear Max FM, you can say sorry a million times. Say I love you as much as you want. Say whatever you want, whenever you want. But if you're not going to prove that the thing you say are true, then don't say anything at all. If you show it in your words don't mean a thing. An important lesson that we must learn in life is not to say things that we don't mean. Don't lie in order to satisfy somebody for a moment, because the pain that you cause then can last then for a lifetime. Hi, I am JM, 29 years old, babae. Isa akong tagapakinig at viewer sa programa nyo, Max FM. Naisip kong magpadala dito upang maibahagi ang buhay pag-ibig ko. Hindi ako perpetong tao. Nagkakamali din. Nagpakatotoo ako sa aking taong mahal ko. Tawagin natin sa pangalang Mr. M. And to make the story short, year 2021, I had a friend. Or mutual friends with him. Hindi na po big deal sa akin ang kalamangan ng edad namin. Ang alam ko lang ay nahulog ako sa kanya. Kahit alam naming pareho, ay mali. One time pumasok ako sa office kasi payroll time namin nun. Hindi ko inakalang marunong palang mag-joke si Mr. M. Kasi ito siya, daig mo pa ang santo, sa sobrang seryoso at strikto. Sabi pa nila, strikto daw. Pati ako, yun din ang in-expect ko. Suplado. Admin pa naman siya. Pagkuha ko ng payroll, sinek ko ang list na nakakuha na. Bigla ba namang nagsabing, palitan mo na ang last name mo? Napatingin ako. Sabay sagot na, no, I'm already married na po. Sabay kuha ng sahod ko. At lumabas sa office. And to make the story short again, naging friends kami sa FB. Nagkakamustahan. Siyempre, hindi ko masyadong mini-message ng kahit ano. Naisip ko na hindi ko siya ka-level. Isang araw, parati na kaming nagkakakwentuhan. Until umabot na sa personal na namin ang topic. Through texts and chats. Pero hindi ako masyadong nakakapersonal ng mga talks sa kanya. Kasi pareho nga kaming may work at busy. At kahit busy kami pareho, andyan pa rin naman ang updates niya sa akin. For basics, kilig to me. Kakain ka na? Anong oras na ba? Umuwi ka na ba? Nag-o-overtime ka? May pagkain ka ba? Isi-serve kita. Willing to serve you. Dagdag pa nito. Ilang ulit ko na rin tinanggihan. Kasi nga, hindi na pwede or hindi pwede sa part ng work namin ang alagaan ako. Sometimes, hindi ko rin gustong ipa-feel sa kanya na disappointed siya. Kaya tinatanggap ko na rin ang mga alok niya. Or ayoko lang ma-disappoint siya. He's very caring, concerned, understanding. Higit sa lahat special. Lagi niya kung may special treatment. Minsan pinagsasabihan kong, wag ganito, ganyan. Kasi andito tayo sa compound. But he is a good handler of our friendship. Pag nasa work kami, parang wala lang. And I respect him as my boss. Also, I'm a staff. Kaya walang nagbago sa akin.
Friends lang talaga kami. Days passed, weeks, months. May napansin ako na parang nagbabago. Nagte-text-text ba naman kahit kaharap lang ako? I can't explain ano yung pinaparamdam niya bawat oras at araw. At siya yung tao lang din ako. Sinagot ko siya. Naging kami September 22, 2021. Tahimik na nagmamahalan. He was always there for me pati sa pamilya ko. He is such supportive than my husband. He always takes advantage sa lahat ng mga desisyon para matulungan ako. He is always there to comfort me and advise me. He is always there when I'm down. He is always there when I'm sick. He is such a responsible man. Sa totoo lang, ngayon ko lang napagtanto na iba pala ang naaawa ka lang. Kaya mo minahal ang tao. At iba talaga yung mahal mo talaga. I know, mali kami. Pero ang alam kong tama ay yung umamin akong mahal ko na rin siya. I'm sure the same na mahal namin pareho ng isa't isa. Kasi marami nang nangyaring problems namin. Up and down, andyan pa rin siya. Huwag niyo po sana po akong husgahan, mga kamaks. Lahat naman tayo nagkakamali din. Pero ngayon ko lang din na-feel ang totoong love na sinasabi nila. Iba ang naaawa ka lang, kaya pilit mong inaangkin ang isang bagay. Iba din pag mahal mo talaga. And until now, continue pa rin ang communication namin. Kahit hindi na siya dito na-assign. Hindi ko alam kung anong ending nito. Basta ang promise niya, palaging andyan siya para sa akin. Umalis siya noong December 29. Malungkot naman, pero wala akong magawa. Kasi hindi siya taga dito. At the same time, napansin ko rin naman na may time kami para sa isa't isa. Time namin ang priority. True love in the commitment to understanding, forgiving, and growing together, even when the path becomes challenging and uncertain. Love knows no distance. It travels through thoughts and dreams. Masaya kapag andyan ang happiness together, Chin. Sabi niya pa, maraming nagbago nung naging kami. To his family, sinishare niya rin sa akin. Minsan nag-iiyakan sa todo stress sa work. Pero ang sabi niya, just be strong. Kaya natin to. Andito ako para sa'yo. Keep fighting. Kasi ikaw ang lakas ko. Araw-araw. He said, kasama ka sa plano ko. Parte ka na ng buhay ko. Kahit ganito situation naming dalawa, Chin, kami lang both ang nakakaalam. At kayo na rin ngayon, mga kamaks. Kaya naisipan kong ipadala sa programa nyo. Baka kayo po ang makakasagot sa aking mga katanungan. Alam kong mali. Pero mas mahal ko po siya. And please just respect. I love you, Mr. M. Kung saan ka man ngayon, ingat ka parate. Ang inyong kamaks, JM. Sing like no one is listening. Love like you've never been hurt. Dance like nobody is watching. And live like it is heaven on earth. Dear Mags FM.
Dear Max FM with DJ Chini. Samahan si DJ Chini tuwing 1:00 hanggang 3:00 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes sa Dear Max FM. Dear Max FM with DJ Chini. Ipadala na ang sarili niyong kwento, matuto ng leksyon at gawin itong inspirasyon. Dear Max FM with DJ Chini.